ng Diyos. Sino ang binibigyan karapatang maging anak ng Diyos? Ang sino mang tumanggap na nalig kay Jesus o sa Kanya, pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. In other words, mahalaga ang pananampalataya kay Jesus. At mahalagang tanggapin si Kristo by faith bilang ating Panginoon, tagapagligtas, sapagkat sa Kanya lang matatagpuan ang kaligtasan at pag yun ay ginawa mo, kabilang ka sa kapamilya, kapuso, kabarkada, kaibigan ng Diyos. Hindi ka lang nagiging kapamilya, nagiging kapuso ka ng Diyos. Kabarkada, kapamilya, kapuso, kabarkada, kapatid. At ka-prayer partner. Purihin ng Diyos. Hindi po. Kapamilya, Channel 7. Channel 2. Kapuso, Channel 7. Kabarkada, Channel 24. Kapatid, Channel 5. Prayer partner, Channel 35 soon. And DWXI, 13-14, sa pita ng inyong mga radio. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Amen. Sino naniniwala si Kristo ay Diyos? Nasusulat. Babasahin ko po sa inyo. Sa mga tao hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, ito po ang katibayan na si Kristo ay Diyos. 1 John chapter 5. Pakinggan niyo po ito. 1 John chapter 5. Verse, mula umpisa ng talatang 18 hanggang sumusunod. Sabi ng Bible, alam natin ang mga anak ng Diyos, matapos na ikay sumampalataya kay Kristo, tanggapin siya, alam mo lang ikay anak na ng Diyos. At ang sabi ni Juan, 1 John chapter 5 verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang mga anak ng Diyos ay dapat din na nagpapatuloy sa pagkakasala. Anak ka pa ba rin ng Diyos? Ba't wala nang sumagot? Anak ka pa rin ng Diyos? Sabi ng Bible ito, in other words, it is possible to live in a holy life. It is possible to live in righteousness. Posible po yun. Kasi nakasulat mismo. At ang sabi ng Bible, ulitin ko, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. Dahil sa iyong pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo, iniingatan ka, kapatid, ng Panginoon. Iniingatan tayo. At ano pang sabi?